budget ng Pilipinas, katulad nga ng sinasabi ni Vice President Sara Duterte, ay hawak ng dalawang tao, ni Speaker Martin Romualdez at ni Chairman Zaldico. Ngayon, ang huling pumipirma at nag-a-approve niyan, inasikaso ng dalawang yan, ay ang Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? So kung ang dami-daming naisingit na kalokohan dyan, ghost projects, na talagang bilyon-bilyon, na halos trilyon na ang makurakot ng mga kawatan na opisyal ng gobyerno, at sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, ni-review niya yan page by page. Paano nangyari na inaprubahan niya yan na hindi niya nakita yung review niya page by page na puro kalokohan yung marami doon? Diba? So, ang masabi natin dyan, hindi naman siya nag-i-issue ng arestuhin niya yan si Martin o si Zaldi o i-hold departure order nyo para hindi makatakas dahil ang pinag-uusapan natin bilyong-bilyong ninakaw sa mga Pilipino. Madadagdagan tong mga makakaliwa sa Kongreso. Ang galit lang naman sa mga, actually, ang galit sa mga makakaliwang grupo, lalo na kaalyado ng teroristang NPA, ay talagang mayorya ng sambayan ng Pilipino. Kasama na ang mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Kaya nga nagtataka ako dyan, alam mo nang kinasuhan niya ng gobyerno ng Pilipinas, ng terorismo, sa COMELEC, pero hinayaan mo pa rin maproklama yung Kabataan Party List nung Mayo. Ngayon naman, talo na tong Gabriela, inimbentohan mo pa ng slot sa Kongreso. Talagang ayaw nyo lang kayo mabanatan at sila gusto nyo magamit na rin sila ng administrasyon para pagbanat naman sa ating mga pulis, sundalo, sa sambayan ng Pilipino na mayorya ay anti-NPA at sa mga Duterte. Ano po ang inyong reaksyon doon sa sinabi po ng Assistant Solicitor General na si Justice Angelita Miranda, kung saan sinabi niya na mahalaga yung right to suffrage? Bakit daw nakaupo yung hindi naman binoto? At kayo naman na binoto ng milyon-milyon ay hindi naman po pinaupo. Baliktad ata ang mundo, Chairman. Yes, tama po si Justice Miranda dyan. Ang essence ng isang demokrasya katulad ng ating bansa ay ang kapangyarihan ay nasa taong bayan, di ba? Sovereignty resides in the Filipino people. Sa ibang bansa, yung sovereign ay hari. Dito, ang sovereign ay ang taong bayan. Ibig sabihin, kung anong gusto ng taong bayan, yun ang masusunod dito sa bansang ito. So, every 3 years, bumoboto yung taong bayan na yan at niluluklok kung sino yung gusto nila. At ang Duterte Youth Party List po nakakuha ng lampas 2.3 million na boto mula sa taong bayan. Tayo po nakakuha ng pinakamalaking boto mula sa ating mga bayaning OFWs sa lahat ng bansa, buong mundo, kahit wala tayong coordinator sa kahit anong bansa. Tayo rin po nakakuha ng pinakamalaking boto ng ating mga bayaning pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. So ganyan ang pagtitiwala sa atin para tayo sa Duterte Youth Party List ay maging kinatawan ng taong bayan. Ngayon, applying it dito sa ginagawa ng COMELEC, ang rason lang ni COMELEC kung bakit tayo hindi pinapa-proclaim nung May 19 Proclamation Day, sabi lang nila, meron kasi kayong pending na kaso simula 2019. So, ang sabi naman natin, yung ibang mga kasamahan naming naproklama katulad ng Kabataan Party List, meron ring pending case, terrorism pa, pagpatay pa sa pulis at sundalo at tropa ng gobyerno. Pero para sa COMELEC, binaluktot nila yon, talagang sininggle out si Duterte Youth Party List. Ngayon naman po, si Gabriela, isang talo ngayong eleksyon na ito, ipilit na iniupo ng COMELEC. Kahit na talo, kahit na may pending terrorism case, at masabi ko sa inyo, kalokohan yan. Yung bigla na lang naisip ng COMELEC ngayon na, hindi, 64 dapat yung uupo, hindi lang 63. Kasi ang sabi nila, dapat daw 20%. Oo nga, dapat 20%, pero hindi dapat lumampas nun. Kasi ang nangyari dyan, 19.80 something na yon ng total number of Congress. Ibig sabihin, yan na yung hindi lalampas ng 20%, yung 63 seats. Ngayon, ginawa mong 64 seats, ngayon mo lang naisip, lumampas na sa 20%. 20.12% na.
Alam mo, konting interpretation pa ni Comelec, pwede bang magdagdag ng isa yan? Sasabihin niya, hanggat hindi nagiging 21, 20% yan. Lahat na lang ng klase ng discretion ginagawa ni Comelec. Yung mga talo, napapanalo, yung panalong-panalo katulad ng Duterte Youth Party List po ay pinapatalo naman. So talagang tama lang po ang ginawa ng NTF-ELCAC at ng ating Office of the Solicitor General dahil ang nakapirma dyan sa kaso na yan laban sa mga makakaliwang party list ay mismong Office of the Solicitor General at ito ay kaso ng Republika ng Pilipinas laban sa kanila. Opo, Chairman, mahigit po sa 2 milyon ang boto po. Tama po ba? 2.3 mahigit milyon na mga boto? Yes po, sir. Opo. 3 seat ito, sir, sa 20th Congress sana. Ito bang Yes po. 3 seat para sa Duterte Youth Party List? Ito ba ibibigay sa sa Gabriela? Hindi po. Ganito ang aking sariling opinion dyan. Kasi si Comelec, nagpaparinig yan na kunyari maging final yung disqualification ng Duterte Youth sa Supreme Court, yung 3 ipapamigay na nila. Hindi daw nila alam kung ipapamigay nila sa mga nasa taas na party list o nasa baba. Pinag-iisipan pa pala nila kung saan ilalagay yon, doon sa mga nasa taas na mga 2-seater, baka gusto nilang gawing 3-seater yung mga 2-seater, or yung mga nasa dulo. Ngayon, kung ilalagay mo sa dulo, alam mo, ang mabibigyan sana nung 3 yon, Gabriela Party List na laging maingay at 2 pang extra na talo. Ngayon, ang aking palagay dyan, kaysa kasama yung Gabriela Party List na maingay lang at hindi naman nila kayang kausapin yan ng maayos. Kumbaga, kung meron dyang mga Comelec commissioner na may hinihingi, di ba, uso yan, hindi naman lahat, pero just in case may hinihingi, hindi nila mahihingan yung ika-64. Kasi si Gabriela yon, maingay lang yun, reklamo na reklamo, walang pera. So, pinaupo na nila si Gabriela. Ngayon, ang kakausapin na lang nila si 65, 66, at 67. Yan po ang aking palagay dyan. Opo, sir, matagal po kayong naglingkod sa National Youth Commission at sa ilalim po ng Duterte administration, abay napangalanan at nabulabog at naipakilala ang mga prente ng CPP, NPA, NDF. Sa inyo pong karanasan bilang pong crusader sa laban kontra NPA, sino po ba, ano po ba itong Gabriela na grupo na ito, Chairman? Gabriela, nagpapakilala silang lumalaban sila para sa karapatan ng mga kababaihan. Kaya lang magtataka ka naman dyan kay Sara Ilago na dating kinatawan ng Kabataan Party List at ngayon Gabriela na. 3 months ago, merong miyembro yung Kabataan Party List, isang kababaihan, na nagsabi siya na ginahasa siya 3 beses na dito sa mga opisina ng kanilang mga grupo. Hindi man lang nagsalita yan si Sara Ilago bilang dating kinatawan ng kabataan at ngayon kinatawan ng Gabriela para doon sa karapatan ng kababaihan na yon at kabataan na yon na miyembro nila. Kaya masabi ko, anong klaseng mga karapatan ng kababaihan at kabataan ang pinaglalaban nyo? Kung yung mismong miyembro ninyo na nagre-reklamo lang dahil 3 beses siya ginahasa sa opisina ninyo dito sa Quezon City, biglang tahimik na kayo. Kaya nga masasabi ko dyan, hindi talaga credible yung mga yan. Pinipili lang nila yung kanilang irereklamo. Chairman, magandang gabi. Si Paul po ito. Itong pagpabor ng Comelec sa Gabriela, lalong-lalo na itong personalidad na si Sara Ilago. Maliban doon sa binanggit mo na magiging maingay lang ito, do you consider na magiging parang gagawing attack dog lang ito sa mga halimbawa kalaban ng pamahalaan sa politika? Banggitin na natin mga Duterte, mga ganon. Yun ba yung nakikita po ninyo na isa sa mga mga reasons? Una, ganyan na nga ang kinakalabasan ng mga yan. Mga attack dog na lang sila ng administrasyon. Kumbaga for almost 40 years, nagrarally ang mga makakaliwang grupo na yan na anti-Marcos sila, anti-reigning US Marcos. Pero ngayong panahon na ito, hindi naman sila masyado nagre-reklamo na kay Marcos at sa kaalyado nitong US. Ang nire-reklamo nila Duterte. Bakit Duterte? Kasi si Pangulong Duterte lamang
ang talagang halos ubusin ang mga teroristang NPA. At napatunayan naman ng NTF-ELCAC at ng Office of the Solicitor General na merong mga miyembro tong Gabriela at Kabataan Party List na naging miyembro ng teroristang NPA. Kasi yung mga taga-OSG po, katulad ni Solicitor General at ng lahat ng state solicitors, lahat sila ay nakapirma dun sa kaso. Kinakasuhan nila itong Gabriela at Kabataan Party List noong 2019 at 2021 sa COMELEC dahil sa pagpatay sa mga pulis at sundalo. Wala pong kaugnayan yung OSG sa mga pulis at sundalo. Pero dahil napatunayan nila sa kanilang mga legalidad na tunay na kalaban ng gobyerno ito, kinasuhan nila. Kaya dyan mo mapapatunayan. Kaya nga kanina magkasama si NTF-ELCAC Executive Director tsaka si Justice Miranda ng Office of the Solicitor General. Bakit kailangan pa nilang gawin ito? Kulang pa ba yung kanilang mga attack resources? Parang ganon. Halos lahat na ginagawa nila sa mga kalaban ng gobyerno. Pero, kumukundi na sa gobyerno. Pero kailangan pa nilang mag-recruit ng another attack, Dog? Unang-una, madadagdagan tong mga makakaliwa sa Kongreso. Ang galit lang naman sa mga, ang galit sa mga makakaliwang grupo, lalo na kaalyado ng teroristang NPA, ay talagang mayorya ng sambayan ng Pilipino. Kasama na ang mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Kaya nga nagtataka ako dyan, alam mo nang kinasuhan niya ng gobyerno ng Pilipinas, ng terorismo, sa COMELEC, pero hinayaan mo pa rin maproklama yung Kabataan Party List nung Mayo. Ngayon naman, talo na tong Gabriela, inimbentohan mo pa ng slot sa Kongreso. Talagang ayaw nyo lang kayo mabanatan at sila gusto nyo magamit na rin sila ng administrasyon para pagbanat naman sa ating mga pulis, sundalo, sa sambayan ng Pilipino na mayorya ay anti-NPA at sa mga Duterte. Dati nang isinusuka pero ibinabalik ulit sa bunganga, di ba? Parang alam niyo kung ba't natin masasabing isinusuka na yan? Una, talo yan. Pangalawa, yung boto niya 200,000 plus lang. Kahit tanggalan mo ng milyong-milyong boto yung Duterte Youth Party List, lamang pa rin si Duterte Youth Party List doon sa 0.3 niya. Diyan sa grupo na yan. Ang pinagmamalaki nila, 20 years sila sa Kongreso, pinagmamalaki nila sila ay alyansa ng napakaraming mga grupo. Bakit ganun? Ba't wala nang bumoboto sa inyo? Sir, last na lang, itong sistema nangyayari ngayon, itong pagpayag sa Gabriela, ano nakikita ho ninyo? Talo ba ang Pilipino? Nakakalungkot dahil tinapos na nung nakarang administrasyon, humina na ang mga left-leaning groups, tinalo na yung mga terorista, yung mga komunista, pero ngayon binibigyan ng pagkakataon na mabuhay muli, pinapalakas nila. Ano ba yung nakikita mong senaryo? Nakakatakot, no? Parang nakakalungkot na nakakatakot. In terms of security sa mga ano natin, hindi lang sa communities, yung sa political ano natin, kumbaga stance, 'di ba? Nakakalungkot dahil ewan ko ba, kasi wala na dapat yung mga komunista na to pero binibigyan ng pagkakataon. Unang-una po, etong COMELEC na ito pinaglalaroan ng demokrasya ng bansa. Ang tawag nga natin dyan, hindi congressman-elect congressman-select. Sinelect lang ng COMELEC kung sino yung mananalo. Yung iba dyan, talo, nakakaupo. Eto, talo na, wala ng slot. Inimbentohan pa ng slot. Diba? At masabi natin dyan, yung ikinaso ng mga makakaliwang grupo sa Duterte Youth Party List, promoting violence tantamount to mass murder, kasi sabi ko daw, debatiin ko kayo hanggang maubos kayo. Yun na yun. Sinabi ko lang hanggang maubos kayo. Hindi ko sinabing papatayin sila, pero nagdesisyon ng COMELEC na talagang tantamount to mass murder yung ginawa ko. Pero etong kinasuhan ng terorismo, dahil proven na mayroong mga tao, sundalo at pulis na pinatay, hindi lang talaga dinisqualify,
pinaupo pa kahit talo, inimbentohan pa ng slot sa Kongreso. Kaya nakakapagtaka tong COMELEC na ito. At ngayon, na naghahanap ng accountability ang sambayan ng Pilipino sa mga ninanakaw na pondo ng gobyerno, sa mga abuso at kawalangyaan ng mga iba't ibang opisina ng gobyerno, isa sa makikita ngayong September 21, kung kailan magwawala sa galit ang sambayan ng Pilipino, makikita nila itong COMELEC na gumagawa ng kawalangyaan at wala ng kaugnayan sa batas, sa pagpapatubad ng batas. Sir, sorry. Bukod doon sa legal stance, no, dahil may pinagbabasihan ng COMELEC, itong mga halos ang pabor na sa itong mga klase ng mga grupo na ito, do you think may iba pang tao nakatataas na nagkukumpas dito? Paano ba? Una, siyempre, tinanggal ako bilang National Youth Commission Chairman kahit fixed term ako until this year. So doon pa lang makita mo na sino bang nagtanggal sa akin? Office of the President. O, di ba? Pangalawa, tinanggalan ng pondo yung Duterte Youth Party List para ngayong 2025 kahit na incumbent member. Pangatlo, kinasuhan ako sa NBI at sa DOJ dahil nagsasalita ako habang dinedetain si Pangulong Duterte sa airport. Freedom of expression yon. Ngayon, pang-apat, pinanalo tayo ng taong bayan. Hindi lang isang seat, hindi lang 2 seat, kung hindi yung maximum na 3 seats sa Kongreso. Anong ginawa nila? Inimbentohan nila ng mga house show na technicalities para hindi pa proclaim at ikansela within 2 months yung rehistro. At ngayon, umimbento ng seat para doon sa mga kaliwang grupo na kalaban namin. So makikita mo, meron talaga naglalaro sa taas. Hindi coincidence yan na may pattern na. Kaya lang, ang masabi ko po sa inyo, hindi bulag ang taong bayan. Galit na ang taong bayan. Sa ibang bansa nga, nagre-rebellion na. Sa Indonesia, sa Nepal, at sa iba't ibang bansa. Mas mababa pa yung atraso ng gobyerno. Dito, ninanakawan na tayo ng bilyon-bilyon. Ninanakawan pa tayo ng milyong-milyong boto. Napakawalang yan na. Alam nyo, napansin ko kung anong sakit ng gobyerno. Napakaraming tao sa gobyerno, napakaraming ahensya, gumagawa ng pang-aabuso kung saan sila magbe-benefit. Ang problema, sabay-sabay na sila. Wala na silang pakialam kung sobrang dami na. Ang nakakapansin na lang taong bayan. Kaya ngayon pong September 21, kasama po ng taong bayan, ang Duterte Youth Party List po ay sasama sa ating pagrarally para sa pagbabago ng ating bansa. Opo, Chairman, kayo po ay PMAer, no? At marami sa mga sundalo natin na nagbubuwis ng buhay sa laban kontra NPA. Itong ginawa ng Commission on Elections o yung pagkaka-approve sa Gabriela Party List bilang pinaka-bagong miyembro ng Kamara, ito ba'y insulto o makakatulong para ma-boost ang moral ng mga sundalo na nasa bundok ngayon at tinahabol po ang mga NPA? Yan, napakagandang punto po ng inyong sinasabi. Ang masabi ko po dyan, ang ating mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno, hindi lang sila pwede magsalita. Pero makita ninyo, kahit Commander-in-Chief nila si Bongbong Marcos, ang ibinoto nilang number 1 party list ay Duterte Youth Party List yung gusto magpa-impeach sa kanilang Commander-in-Chief. Kaya po dito sa larangan ng usapan patungkol sa mga makakaliwang grupo, lalo na sa pagpapaupo ng administrasyong ito sa Gabriela Party List na merong kaso ng pagpatay ng pulis at sundalo, masabi ko sa inyo, ito ang ating panawagan sa ating mga kababayang Pilipino, sa mga pulis at sundalo. Para sa mga nakadetail dito kina Chairman George Garcia, Commissioner Celis, Commissioner Pipo, kapatid ni Yusek Pipo ng DPWH na napuwersang mag-resign, Commissioner Ferolino, Commissioner Maceda, Commissioner Kasingal. Sa ating mga tropa na nakadetail dyan, yung pinoprotektahan nyo, nagpaupo ng merong kaso ng pagpatay ng pulis at sundalo. Baka yan pinoprotektahan nyo habang pinapasweldo kayo ng taong bayan. Yan pa mismo ang nakatulong ngayon kung paano lalong mabibiktima
ang ating mga tropa ng gobyerno. Maliban dyan, ang aking panawagan sa sambayan ng Pilipino, ngayong panahon na ito, na hino-hold accountable natin ang mga opisyal ng gobyerno at ang mga kongresista, bantayan nyo to. Itong mga opisyal ng COMELEC, George Garcia, Kasingal, Maceda, Ferolino, Pipo, at Celis. Kung yung mga yan ay biglang nagkaroon ng mansyon, biglang nagkaroon ng luxury car, biglang nagkaroon ng mga condo units, o ang kanilang mga kamag-anak na wala namang trabaho, biglang nagkaroon ng malalaking bahay at sasakyan, just in case lang naman nagkaroon, i-report ninyo sa SMNI o sa Duterte Youth Party List. Wala na tayong tsansa umasa sa ibang opisina ng gobyerno na maging check and balances. Tayo na ngayon, sambayan ng Pilipino, ang magiging check and balances para sa ating sambayan ng Pilipino. Kaya po tulungan nyo kami kung kakilala nyo itong mga to. Just in case lang naman napansin ninyo na yumayaman itong mga to na sobra-sobra sa kanilang sweldo sa COMELEC, i-report nyo po sa amin para kami po ang magsisiwalat nito. Just in case po. Opo, Chairman, ang Duterte Youth ay kilala kahit noong 19 Congress at 18 Congress na crusader, no, tagabanat sa CPP NPA Allied Party List. Gaano kahalaga na merong ganitong pangontra sa mga napangalan ng party list group ni former President Duterte back with the military and the NTF-ELCAC na tumutulong sa armed revolution laban sa pamahalaan? Chairman, gaano ito kahalaga na may boses, may sita sa Kamara? Napakahalaga po na tayo, mga naging opisyal ng gobyerno, ibinobotong kinatawan ng taong bayan, ay kumakampi sa ating mga tropa ng gobyerno na inaalay ang kanilang buhay sa front lines. Kasi po, ang ating mga tropa ng gobyerno, hindi naman sila makapagsalita. Pero, every week, nagkakaroon sila ng encounter sa mga teroristang NPA. And every week, nalalaman naman ng gobyerno ng Pilipinas through intelligence units, through the OSG, through NTF-ELCAC, na ito ay may kaugnayan sa mga makakaliwang party list. Hindi ito red tagging dahil mismo mga sumusukong NPA ay itinuturo ang kanilang mga dating miyembrong kasamahan sa mga party list na yan. So dapat meron talaga bilang kinatawan ng taong bayan na nagsisiwalat nito. Anong gumagawa po nito dati? Siyempre si Pangulong Rodrigo Duterte, ang ating Vice President Sara Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy at ang SMNI, kaya nga Truth That Matters. At dahil dyan, halos maubos ang teroristang NPA. Ang problema, meron tayong mga ahensya ng gobyerno katulad nitong COMELEC na walang pakialam. Kahit may kaso na sa kanila ng terorismo, papaupuin pa nila kahit talo. Ayaw nilang makinig sa mga kasamahan nila sa gobyerno. Kaya dapat meron talagang taga-gobyerno, lalo na sa Kongreso, na patuloy na nagsasalita bilang boses ng taong bayan laban sa mga grupong ito. Ayan, at syempre, siguro ano na lang din, parang sa mga kababayan natin, kahit naman ano yung gawin natin, talagang ang gobyerno ang may hawak ng kanilang kapangyarihan. Pero sabi nga natin, baka may pag-asa pa rin sa susunod na mga panahon. Magbabayad din ang problemang ito. Anyway, dito muna tayo, Chairman. Kumustahin natin si ninong mo. Ano bang masasabi mo dahil nag-alsa balutan na daw, bumaba na sa pwesto si Speaker Martin. Bye-bye ninong na ba? Ang masabi ko dyan, ang ating gustong magbabay, babay ninong Bongbong Marcos. Kasi alam nyo, ang budget ng Pilipinas, katulad nga ng sinasabi ni Vice President Sara Duterte, ay hawak ng dalawang tao, ni Speaker Martin Romualdez at ni Chairman Zaldico. Ngayon, ang huling pumipirma at nag-a-approve niyan, inasikaso ng dalawang yan, ay ang Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? So kung ang dami-daming naisingit na kalokohan dyan, ghost projects,
na talagang bilyon-bilyon na halos trilyon na ang makurakot ng mga kawatan na opisyal ng gobyerno. At sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, ni-review niya yan page by page. Paano nangyari na inaprubahan niya yan na hindi niya nakita yung review niya page by page na puro kalokohan yung marami doon? Di ba? So, ang masabi natin dyan, hindi naman siya nag-i-issue ng arestuhin niya yan si Martin o si Zaldi o i-hold departure order niyo para hindi makatakas dahil ang pinag-uusapan natin bilyong-bilyong ninakaw sa mga Pilipino. Di ba? Alam niyo, masabi ko sa inyo, ang ginawa ngayong araw na ito sa Kongreso ay damage control lang. Dahil alam nila, magwawala na sa galit ang sambayan ng Pilipino ngayong September 21. Kaya para pang istorbo dun sa mindset na yon ng mga Pilipino, nag-resign si Speaker Romualdez ngayon. Kaya lang ang tanong natin, yung bang korupsyon o pagplander o mga kalokohan sa ating gobyerno at sa administrasyong ito ay nawala na agad dahil lang wala na yung titulo ng isang tao? Sa tingin natin, hindi. At dahil wala naman pinapatawag, pinapaaresto o matinding pagsasalita ang Presidente Bongbong Marcos, sa tingin ko mahina ang kanyang loob para panagutin ang kanyang pinsan at si Zaldico na hindi na natin mahanap kung nasan ngayon. Opo, lalo pat alam mo naman, Chairman, ikaw ba'y umaasa na sa bagong Speaker of the House magkakaroon din ng bagong recourse sa inyong kapalaran, makaupo kayo ngayong 20th Congress? O talagang nasa Supreme Court na lang talaga ang inyong huling dalangin, Chairman, para kayo po'y pagbigyan na makapaglingkod sa Kongreso ngayon? Alam nyo, nababati naman natin ito si Congressman Bogie D, dating gobernador ng Isabela. And kung tunay ang kanyang mga sinabi kanina na he will be the change in Congress, hahanapin niya ng paraan kung paano makaupo ang binoto ng taong bayan. Di po ba? And lahat ng kalokohan sa Kongreso na alam niya o sumisingaw na, isisiwalat niya talaga kahit sino pang mabangga, kahit kamag-anak ng presidente o mga kapartido nila. So binibigyan natin ng ilang araw si Speaker Bogie D dahil nga magwawala na ang taong bayan ngayong September 21 sa galit sa mga nangyaring pagplunder ng pera. So kailangan bilisan ni Speaker D yung mga pag-implement ng pagbabago kung aabutin pa ng kanyang mga initiatives, mapigilan yung galit ng taong bayan. Opo, on a personal note, Chairman, kayo ba'y personal na dudulog kay Speaker Bogie D para po idulog ang karapatan ng Duterte Youth na makaupo sa 20th Congress at inyo pong ipresenta na kayo po hindi kalaban ng gobyerno at ang pinagbigyan po na makaupo sa Kongreso ay tinuro o tinatukoy na ng mga military at ng mismong former president na kakamping ng CPP, NPA, NDF, Chairman? Ako personally, I think Speaker Bogie D is a reasonable person. Wala naman ako narinig na issue about Governor, Congressman, Speaker Bogie D sa kanyang paglilingkod simula nung kabataan niya hanggang ngayon. Pero ako, umaasa na lang talaga sa Korte Suprema. At dahil nakapending ito sa Korte Suprema, talagang yan rin naman ang sasabihin ng kahit anong ahensya ng gobyerno ngayon, antayin yung resulta ng pending matter sa Korte Suprema. At tayo po, alam natin, ang paglabas ng resulta ng Korte Suprema ay hindi 50-50. Dahil pag nakita nila yung batas ng party list at nakita nila kung paano ito isinunod ng Duterte Youth Party List at kung paano ito itinwist ng COMELEC, alam nyo na, mananalo talaga tayo dyan sa kaso na yan. Opo, Chairman, huling mensahe po ninyo sa lahat po ng 2.3 million mahigit na mga bumoto sa inyo sa nagdaang 2025 midterm elections. Mensahe po ninyo sa mga overseas Filipinos at sa ating mga kababayan na nanonood sa ating palatuntunan globally ngayon pong Miyerkules ng gabi. Nasa inyo po ang pagkakataon at syempre, baka may mensahe po kayo sa mga
taga CPP, NPA, NDF na rin na mukhang sa araw na ito meron silang puntos, Chairman. Sa lahat po ng ating mga bumoto sa Duterte Youth Party List, lampas 2.3 million na mga Pilipino, at tayo po ay nag-number 1 sa puso ng ating mga bayaning OFW sa lahat ng bansa sa buong mundo, at lalo na sa ating mga pulis at sundalo at tropa ng gobyerno. Tayo po ay nagpapasalamat sa inyo, at ang ating mensahe po sa inyo at sa atin pang milyong-milyong mga kababayang Pilipino, ngayon pong nagpalit ng speaker, huwag po kayong mag-relax, huwag kayong matuwa, dahil na-realize ninyo ngayong araw na ito kung paano kabahan ang administrasyon na ito na kailangan palitan ng presidente ang kanyang pinsan bilang speaker. Ibig sabihin, natakot kahit papaano ang administrasyong ito. Ituloy-tuloy nyo na po ang pagsiwalat, ang pagrereklamo at ang pagsasalita laban sa mga kalokohan ng gobyernong ito, at huwag kayong magpapahinga dahil ang mga kurakot sa gobyerno ay hindi magpapahinga. Magpapahinga lamang sila kapag natanggal na sila sa ating gobyerno. So muli po, magkita-kita tayo lahat sa September 21. Ipakita natin na ang kapangyarihan sa bansang ito ay nasa taong bayan, wala sa mga abusadong nasa gobyerno. Maraming salamat ang chairman po ng Duterte Youth Party List,